natin ay may kinalaman po sa iniisip ko, yung paksa ng mercy ay napakalawak na usapin. Pero sa buong buwan ng pag-uusap natin, pinapakita na as Christian, dapat ito ay lumalago sa buhay natin. So, ayan. Malangin po muna tayo. Kami o Diyos ay nagbubuli at nagpapasalamat sa habag, sa biyaya, sa pagpapala mo po sa buhay namin. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa kasiglahan, salamat po sa biyaya ng buhay. Taglay po namin ng lakas. At ngayon, Panginoon, hayaan mo na ang mga salita mong aming maririnig ay patuloy pong mabukas ng puso namin. Akayin kami nito sa matuwid na pagsunod sa iyong banal na kalooban. Makapangyari, Panginoon, ang plano mo at ayang buong iglesia ay makita ang kabuang direksyong nais mo sa galawan, Panginoon, ng pagsunod sa iyong banal na kalooban. Biyaan mo, Panginoon, ang iyong lingkod ng karunungan upang maihayag ito ayon sa iyong katwiran, upang mahayag ito sa pamamagitan ng iyong karunungan. At biyaan mo kami, Panginoon, ang bukas na puso, makapangyari ka ng buong laya sa buhay namin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, ang pagpapala po sa pagpapatupad o pagsasagawa ng kahabagan ng Panginoon ay isang magandang bagay na pwede natin bigyan pansin. So, ang tema po natin ay mercy over judgment. So, yun ang natin parang title ng ating paksa ay umaga. So, malinaw po na minsan naglalaban sa usapin ng kahabagan at ng paglalapat ng katarungan. So, judgment over mercy or mercy over judgment. Ano ba talaga ang dapat natin yung pinatutupad? Kailan nagiging matuwid ang kahakulan? So, pwede bang umahatol tayo na walang habag? So, yan po yung magandang pag-usapan. So, dito po, sa ating pong binasa sa verse 13. Balikan niyo po yung verse 13. For judgment is merciless for the one who has shown no mercy, but mercy triumphs over judgment. So yung talata po natin ay parang naglalaban yung judgment over mercy o mercy over judgment. Pero yung emphasis po ng talata, but mercy triumphs over judgment. Ibig sabihin, nagtatagumpay ang kahabagan sa paglalapat ng hapon. So, siguro mahirap maging judge kapag ikaw ay bawang hukom, tapos yung dalawang panig ay parehas na mayroong mga kanya-kanyang katwiran. So, paano mo ilalapat ang iyong maglalapat ka ba ng iyong disiplina based on mercy o maglalapat ka ng iyong disiplina based on justice? Ano ang uunahin? Yung mga magulang madalas sumaharap sa ganitong sitwasyon. Kinakailangan nilang lapatan ng disiplina ang anak dahil pasaway. Pero, hindi naman may alis sa kanilang damdamin yung awa at tabang. Yung iba naman, inaalis yung awa, kaya walang pigil sa pananakit sa kanyang anak. So, judgment talaga, walang habag. No. Kapag ganun mo ang nakikita sa ating pamamaraan ng paghatol na walang kahabag, hindi maganda ang tingin sa atin. Kaya ka gumagawa dahil may personal ka lang na galit. Paano ba tayo minumotivate? Halimbawa po, ang mga teacher, ganun din. Nakaharap sila sa pagharap sa kanilang mga estudyante. Dinidil nila ang estudyante nila kapag hindi okay sa kanila, kahit okay yung kanilang performance, mababa yung grade niyan kasi mababa yung character niya sa atin. So, yun ang kanilang panuntunan. So, makatwi lang ba yung ganon? Ang ibig ko lang po ipunto, mintas lagi tayong naharap sa ganitong sitwasyon na kinakailangan natin maglapat sa pagpapairal ng katarungan at kinakailangan natin maglapat sa pagpapairal ng habag. Tama po ba? Pero, ano po ba ang mas matimbang sa atin? Ang paglalapat ng habag o paglalapat ng matuwid na hatol?
Kailan dapat pairali ng matuwid na hatol na hindi kinakailangan ng habag? Kailan dapat pairali ng habag na hindi na i-consider yung makatwirang hatol? So, siguro yun yung mga tanong. Pero meron po akong palaisipan dito sa ating... Ay, wala pa pala sa harapan. Dito po sa ating tanong na kailan ba dapat pinapairal ang pagpapairal ng judgment or sabihin natin na ang tawag natin dyan ay justice. Kailan kaya yan? Si Jesus, meron isang pangyayari sa sitwasyon ni Jesus. Minsan may isang babae na inilabi sa kanya kasi nahuli daw po sa pangangalo niya. May nahuli sa pangangalo niya. Dinala ng mga leader ng religion that time. Sabi ng mga tao, sinabi kay Jesus, Guro, nahuli namin ang babaeng ito sa pangangalo niya at sinasabi ng ating kautusan ayon kay Moses na dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay. Hindi po nagsalita si Jesus. Ang ginawa lang ng Jesus, yung pupupo siya, sumulat na parang nagsulat sa lupa. Tapos sumagot siya, sabi niya, okay, kung ganyan ang inyong paningin, kung ang sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Hindi naman siya nagalit, hindi niya kinontra, pero binigyan niya ng unang kaisipan na, sige, okay, gawin niyo po yan. So, paghanap ng mukha niya, tinanong niya yung babae, sabi niya, nasaan na sila? Umalis na po. Hindi siya binato. Wala naman siya ibang sinabi, huwag niya sinabi, huwag mong batuhin. Mas sinabi niya lang, sige, kung sinong walang kasalanan sa inyo, batuhin po siya. Ang nangyari, sabi, hinarap niya yung babae, sabi niya, pinatawad na ang iyong kasalanan. Huwag ka nang magkasala pa. So, imagine niyo kung ikaw yung babae ngayon. Sa panahon nila, karapat-dapat na pagtupad ng katarungan sa kanya ay dapat mamatay at matuhin. Kasi meron kang katwiran na ipatupad. Kasi nalalaman mo yung kautusan, nalalaman mo yung batas. At ayon sa batas, kailangan ka na mamatay. Parang gano'n. Pero si Jesus, ipaktingin. Tiningin niya lang mo babaeng makasalanan at sinabi niya, pinatawad na ang iyong kasalanan. So, meron bang katwiran si Jesus sa kanyang ginawa? Nalilito na ata kayo. Kung ikaw na sa kalagayan ni Jesus, manghahawakan ka ba sa pagpapairal ng batas o manghahawakan ka sa tinatawag na matuwid na katarungan ng Panginoon? So, yan po yung mga dilema natin minsan sa paninimbang ng paglalapat ng batas. Okay, wala pa rin. Pwede po ba sa second slide? Kasi po ito ay medyo magbibigay po ako ng isang bato ng palaisipan. Ayan. Pakibasa na po. 1, 2, ready, go. Justice without mercy is cruelty, but mercy without justice is chaos. It is moral decay where laws are ruins. So, talagang nagbabangga justice over mercy, mercy over justice. So, napansin niyo po, pag daw po pinairal ang justice without mercy, parang napakabagsik. Wala ka nang titingnan. Pero, yung statement po na yun ay kumukontra dun sa talatang binasa natin. Tama po ba? Kontra siya. Pero pag pinairal mo naman daw yung mercy without justice, ang description niya, chaos. Kaguluhan. Napipicture niyo ba yung tinatawag na anarchy? Yung anarchy po, walang sinusunod na government, walang sinusunod na pulisiya, walang sinusunod na batas. So kung ano yung nakikita nila, yun lang ang kanilang ginagawa. Kung ganun po ang bansa, ay magulo.
walang pairaling kautusan. Kung ganyan po ang isang institution, magulo. Kasi kanya-kanyang kuro-kuro lamang dapat matupad. Kung ganyan din po ang iglesia, walang panuntunan, walang mga instruction na dapat tinutupad, kanya-kanya po tayo ng galaw. At wala tayong i-honor sa katwiran ng bawat isa. Tama po ba? Chaos yung description. So, malinaw po dyan, patuloy po natin binabalanse yung pagtingin. So, yung tinatawag. Pero ito po yung si Thomas Aquinas, ito po ay isang philosopher at the same time, siya po ay parang pari. Ang sabi niya ganito, argued that mercy without justice is the model of dissolution. Ano yung dissolution? Ibig sabihin, hindi nagtatagpo. Ayan, parang disintegrated. Ito po integrated. Yung magkaibang panig ay pwede magtagpo. Disintegrated, lusutan lang. So, ganun po yung idea. Ibig sabihin, kung tayo po ay naglalapag ayon sa katwiran at karunungan ng Panginoon, hindi namin iniali sa katarungan, pero hindi rin tayo lumalabas sa pagpapairal ng kahabagan. Tama po? So, ito po yung minsan ay naglalaban sa atin. Pero, kinakailangan naman talaga po pairalin ng judgment. Pero si Jesus, huwag kayo humatol. Ano naman yung pastor? Kailangan pairalin ng judgment, pero si Jesus mayroong katwiran. Huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Ang timbangan ng ginamit sa iyo ay ganoon din naman ang gagamitin sa paraan mo. Masyado kang mabagsik, pwede ka rin hatulan ng Diyos sa paraan ng pagiging mabagsik. Mahabagin ka, pwede mong maranasan ang kahabagan ng Diyos. Wala kang katwiran, pwede rin hatulan ka ng hindi babalansihin ang katwiran. Kung paano mo inilalapat ang iyong paghabol sa kapwa, ibabalik lang yan sa iyo. So, malinaw po kung ating titingnan, para mas maunawaan po natin yung pinag-usapan natin, meron context. So, ito po ang unang bagay. Think with the context. Number 1 po, ang application of royal law. Ano po yung royal law in verse 8? Yung royal law, you shall love your neighbor as yourself. So, dalawa po yan, di ba? Pero kinuha lang yung isang law. Ang unang law kasi, love your God. Ang second law, love your neighbor as yourselves. So, yun po yung dalawa. Pero, in view of making mercy towards others, ibig sabihin, ang ginamit niyang law ay yung loving one another. So, ibig sabihin, yun po yung context. Pag binalikan niyo po yung verse 1, tingnan niyo po yung verse 1. Ano ang instruction dyan ni James? Sabi niya, my brothers, show no partiality as you hold the faith in the Lord Jesus Christ, the Lord of glory. Kung ikaw, kung tayo ay nangahawakan sa pananampalataya kay Jesus, dapat huwag daw makita yung tinatawag na partiality. Ang tawag niyang favoritism. So, mas okay ka sa taong ito kasi favorite mo siya. Pero pag hindi mo favorite, bahala ka na. Ganon. Pero sabi ni Jesus, sabi sa talata, huwag daw magkakaroon ng ganong favoritism, yung tinatawag na partiality. Yun po ang tinatawag na implication of loving one another. Kapag ikaw ay pumanig sa isang bagay na sinasabi mong mas malapit sa iyo, so para kang naglalaban na hindi ka talaga tumutupad doon sa tungkulin ng love one another. Yun po yung context. So kung ating titingnan dyan, application of royal law, ibig sabihin, dapat tumarin natin yun. At kapag naglaban ka ng ganong prinsipyo, pantay ang pagtingin mo sa mahirap at mayaman. Pantay ang pagtingin mo sa matangkad. Ngayon pa, tingnan yung pantay yung matangkad at pandak. Parang mahirap tingnan, ano? Ang ibig ko lamang yung puntos sa kung paano tayo tumingin sa tao,
hindi ka nagbibigay ng mas mataas na uri ito at mababang uri. Pwede bang gano'n? Yung mga puti ang buhok, matataas na uring klase ng tao yan. Titingin tayo ng maputi ang buhok, mataas na uri ng klase ng tao yan. Meron mo ganong classification, pero sa ating society, meron ganong pagtingin. Class A, Class B, Class C. Diba? Hindi na iwasan. Meron tinatawag na naghaharing uri. Yan yung mga nasa antas ng society. Meron mga, ano yung tawag dyan? Alipin sa gigilid. O alipin kanin. Ano yun? Alipin mumu. Yung sabihin, akainin mo lang ako, susunod ako sa'yo. Yung iba naman, sige, babayaran kita ng 5,000, patayin mo yung tao mo yun. Kung meron ganyan, sumusunod sila. Kasi meron silang natawag na pakinabang. Naglalagay po tayo ng mga category. Ngayon, pag tayo tumingin sa ating sarili, paano mo tinitingnan ng iyong sarili? Bababang uri, mataas na uri. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mataas na uri ba yan? Tingnan niyo po. Magbigay po tayo ng example. Ang isang tao ay mataas ang pinag-aralan, nakatrain po siya sa kanyang tinatawag na education attainment ng doctorate. Wow. Yung isa naman, ang kanyang kalagayan lang ay grade 1 first honor. Pero hindi na siya nakataas ng antas ng kanyang kalalagayan. Sino ang mataas na uri sa kanilang pagiging tao? Yung grade 1 na first honor o yung may doctorate? So, alam natin, pag tayo tumingin, matik, mas mataas na uri yung doctorate. Mas marami siyang contribution na may bibigay sa kanyang community. Kasi marami siyang may contribute. Yung tingin natin doon sa grade 1 na first honor, mababang uri yun kahit first honor. Pero pag tinignan ng Diyos, sino ang mga nakakataas na uri? Yung first honor na grade 1 o yung may doctorate na degree? So, hindi doon tumitingin ang Diyos. Pero sa ating society, ganoon tayo tumitingin. Tama po ba? Ganoon tayo tumitingin. Mas okay ito. Maganda itong klase. Matangos ang ilong. Tantalizing ang mata. So minsan, in-identify natin ang kahalagahan ng isang tao sa kanyang attainment, educational attainment, sa taas ng kanyang income. Magandang klase yan. Minsan siya Diyos, nagayanan din po yan. Kapag ang tao ito, pwede natin pakinggan ang kanyang boses kasi mataas mag-tithes. Ito ay pwede natin pakinggan yung kanyang, kasi may contribution siyang binibigay. Ito, hindi. Ano lang to? Ang ginagawa lang yan sa Diyos, tagalinis lang yan ng church. Alam niyo po, pag nagkaroon tayo ng ganong category na mayroong naglalagay tayo ng ganong pagtingin, hindi tayo naglalapat ng principle ng royal law. Yung royal law, love your neighbor as yourself. Kasi kung paano mo tinitingnan ang iyong kapwa, ganun mo tinitingnan ang iyong sarili. Pag sinasabi ko, yung tao ito ay wala nang pag-asa, ang tingin mo rin pa sa sarili mo, wala ka ng pag-asa. So, maaaring ganun. Babalik lang sa iyo kung paano mo tinatrato ang kapwa mo. Kung susunod tayo sa ganitong prinsipyo, yung tinatawag na application of royal law, nangangahulugan, hindi tayo titingin ng tinatawag na may mababang uri at mataas na uri ng palitin tao. Okay po. Totoo na nagiging maganda yung ating kalagayan kapag mayaman ka, matalino ka, mataas ang iyong pinag-aralan. Okay naman po yun. Pero dapat hindi yan ang maging classification ng pagtingin sa kapwa. Dapat yung classification ay yung tinatawag na sinusunod yung royal law, yung love one another. Kasi kung ating babalikan yung talata, may issue. Magandang
pagtingin sa mayaman at hindi magandang pagtingin sa mahirap. Kaya sabi niya doon sa mahirap, tabi dyan, tabi, hindi ka bagay dyan. Yan ay para sa natatanging tao na inihanda natin. So parang lang, ito, hindi ka bagay dito. Hindi naman tayo katabi ka bagay-bagay. So, minsan, ganyan dapat tayo tumingin, di ba? Pero hindi tayo na-develop sa ganong klase ng pagtingin. Minsan, tinitingnan natin ang halaga ng tao kapag maganda ang damit. Ang pangit, malamig, baduy. So, parang hindi magandang pakisama. So, pero tayo naman, nagsisikap, di ba? Kahit simple lang yung damit, at least malinis, presentable, pero hindi natin tinitingnan sa ganda ng pananamit, kaya magaling na klase ang tao. O maraming attainment kaya magaling na klase ng tao. Pag tumingin po tayo sa principle ng loving one another, pantay ang pagtingin natin sa bawat klase ng tao. Hindi natin mo i-alis, meron talagang classification. Pero by principle dito, dapat balanse. Yung pagpapairal ng habag ay nakadepende po doon sa pantay na pagtingin sa ating kapwa. Through the principle of royal love. Yung love one another. Number 2, observation po natin. Mapapansin po natin dyan yung showing partiality and committing sin in verse 9. Yung committing sin, in-evaluate through loving one another. Ibig sabihin, kaya ka nagkakaroon ng partiality kasi hindi balanse ang pagtingin mo sa loving one another. By then, from that sense, hinugot niya, nagkakasala ka sa kautusan. Tama ba? Pag gano'n ang ating pagtingin, so, pwede i-describe tayo, nagkakasala tayo sa kautusan. Kasi showing partiality, sabi niya, committing sin, kakasala. So, yun po yung background nito, yung verse 13. And number 3 po, we will be judged without mercy if we speak and act as will be judged by the law in verse 12. So, sinasabi po dyan, kung magsasalita ka, gagawa ka, tinitingnan mo rin, ikaw ba talaga ay sumusunod dahil sa sinasabi ng batas? O baka sila lang gusto mong lapatan ng batas pero ikaw ay exception? Alam mo, dyan po ako naiinis eh. Yung sinasabi, exempted kami dyan, mayroong binuong policy, pero since ako ay bishop, exempted ako dyan. Pwede ba yun? Exempted ako kasi mataas ang aking kalalagayan sa posisyon. Exempted ako dyan, yung ating constitution, kasi ako ay president ng bansa ng Pilipinas, exempted ako dyan. Mataas ba ang pagiging presidente yung ating constitution? Sino mas nakakataas? Yung constitution o yung presidente? Pag ang presidente ang siyang masusunod na hindi siya sumusunod sa panuntunan ng batas, magiging magulo. Kasi meron tayong record na tinatawag na constitution pero hindi siya sumusunod, magiging magulo po. Ang lapat lamang ng batas ay para lamang dun sa hindi nasasakop ng kanyang hindi nasasakop ng kanyang posisyon. Mahirap po yun. Hindi pwedeng evaluate yung mga matataas ang posisyon. Sa leadership ng church, hindi pwedeng evaluate kasi nasa position siya, kali po yun. Sa tingin ko. Agree ba kayo sa akin? Dapat mas nakakataas yung tinatawag na polisiya o yung ating constitution sa bansa. Sa ating pong government, sa church, meron tayong church constitution. Tama ba? Mahirap na discuss na ganito para tayong mga para tayong mga mambabatas. Kasi yun po yung tema natin eh. Pagpapairal ng batas o pagpapairal ng katarungan, meron sitwasyon na nilapatan ng based on Constitution, pero ang ginamit na bahagi ng Constitution ay 1/4 lamang na idea ng Constitution para ilapat yung tinatawag na batas. Pero in-evaluate yung kanyang judgment, binasa ang kabuuan batas, hindi naman pala niya tinignan isang bahagi na nagbabalanse
Kaya hindi tama yung kanilang desisyon. Sa desisyon, yung 20%, tinignan lamang yung 20 issue ng Constitution. Pero yung 80% na nagbibigay ng bigat ng judgment, timbang. So after ng evaluation, yung ang tibay-tibay ng desisyon, wala pala sa katwiran. Medyo masyadong masyadong picture ng paglalarawan ng laban ng kautusan at saka ng kahabagan. Pero malinaw po rito, kung tayo po ay nagsasalita, kung tayo po ay gumagawa, babalikan din tayo kung paano tayo nagsasalita. Masyado ka mabagsik, babalikan ka niyan. Kung tamang pagkakataon, magiging babagsik din ang iba sa iyo. So, ito po yung background na pinag-usapan natin. And finally po, we will be judged without mercy if we show no mercy in verse 13. So, malinaw po yung sinasabi. Pinag-usapan po natin yung verse 13. Ang gusto lamang pong i-drive ni James, dapat po tayo mga Kristiyano, matuwid ang pagtingin sa kapwa at matuwid din ang pagtingin sa sarili. Hindi self-centered. Alam niyo po, konting kwento lang. Minsan, naglalaban ko yung natawag na policy over president. Ano yung president? Nakasanayan pero walang tinatawag na nagagawa pero hindi naman sinasabi ng polisiya. Pero nakaaprobahan because president. Nangyari na noon, sinusundan lang natin. Meron ganyan, di ba? Halimbawa, sa pagpapairal ng mga batas natin sa barangay, ay nangyari na yan, ginawa na namin yan, pero napayagan naman. Pero labag naman yung sa sinasabi ng tinatawag ng kautusan. Pero dahil pinayagan, tinatanggap, kahit hindi yung sinasabi ng kautusan, okay na rin. Agree ba kayo sa ganun? Ibabaliwala yung sinasabi ng kautusan dahil president na, nangyari na. Ano ba talaga ang pagpapahiral sa katwiran? Based on written policy o based on unwritten policy? Meron talagang sitwasyon unwritten tinutupad natin. That is tradition, kaugalian, kinasanayan, ugali mo na, kahit mali, tinanggap na. Tama ba? O ano yung issue rito? Dalawa yung issue ng kasalanan binanggit. Adultery at saka pagpatay. Napansin niyo ba sa talata? Sabi niya, hindi ka nga nangangalunya, pero pumapatay ka naman. Ibig sabihin, sumusuway ka pa rin sa kautusan. So po yung case po ay merong sitwasyon na pinapakita. So pero sa atin po, pinapakita sa atin, dapat maging balanse tayo sa pagtingin sa ating mga paghatol at paglalakap ng habang. So, isang pagkakamali, wala na pong pag-asa. Meron tayong pinapairal na batas. Halimbawa po, yung mga adik, ano ang sinasabi ng batas natin sa mga adik? Wala na po silang pag-asa. Meron silang pag-asa. Hindi po ako adik. Masakalitin sa akin. Kaya nga po may na-establish na mga institution na yung tinatawag na yan, kinukulong yung mga adik. Kaya, kasi tumingin tayo ng pag-asa sila. Pero minsan, kahit Kristiyano na tayo, kapag ang tingin natin sa isang tao adik, wala na yung pag-asa. Pero Kristiyano tayo. Pero alam niyo po, hindi ganun dapat ang ating pagtingin. Meron tayong statement na matagal ko nang naririnig, habang may buhay, buhay. Di po ba? Ibig sabihin, pwede makita ang mga sitwasyon na parang walang pag-asa, pero pwede makita natin kung meron tayong haba. Pero minsan alam niyo po, tinatalo tayo ng mga pagkainis, pagkasar. Kaya, sige na, kalusin na yan. Puno na ang salok, kalusin na yan.
Parang Fernando po natin. No? Pero sa atin po, yun po yung background na pinag-usapan natin in verse 13, paglalaban ng batas. Ngayon, sa akin po, nakita ko lamang, ito po ay practical implications sa pakikitungo sa kapwa, practical implications sa paglalapat sa pagtingin sa ating sarili, practical implication kapag tayo ay merong pinamumunuan as a leader, practical application para po sa atin bilang individual na binigyan ng pagkakataon ng Diyos maglingkod. So, bakit natin tinitingnan ang ganitong anggulo sa buhay natin? Balik po tayo sa ating tema. Reaching people for Christ. Pag hindi po tama ang pagtingin natin sa ating sarili, pag hindi po tama ang pagtingin natin sa ating kapwa, hindi po tayo magkakaroon ng motibasyon i-reach out ang mga tao na sa tingin natin walang pag-asa. Hindi natin i-reach out yung mga mahal natin sa buhay dahil ang tingin natin wala na silang pag-asa. Pero kapag tayo po ay tumingin sa biyaya tabag ng Panginoon, ang tingin ng Diyos, sila ay may pag-asa. Minsan hindi instant, minsan long process, minsan long prayer, long sacrifice. As Christian, dapat meron tayong ganitong mga katangian. Amen po ba? Marami na pong nagtagumpay, hindi po ba instant proseso. Pero as individual believer, ikapit natin sa ating puso yung prinsipyo ng habang na pinairal ng Panginoon. So dito po, malinaw, application of royal law, yan po yung background ng verse 13. Number 2, showing partiality, committing sin, para maiwasan yun, ilapat mo ng tama yung pagpapairal ng loving one another. Pero, babalikan ko po, paano mo ba pinahalagaan ang kapwa? Tignan niyo po yung katabi niyo. Huwag niyo po sabihin na. Isip nyo lang sa katabi niyo. Mahalaga ba yan o hindi mahalaga? So, paano mo siya tinitingnan kung mahalaga o hindi ang tao? Tumingin ka sa tagusan mo. Mahalaga to. Kasi, tinutulungan ako nito. Mahalaga ang isang tao, nakita ko kasi tinutulungan tayo. Paano kung hindi na tumutulong sa'yo? Mahalaga pa ba siya? So, minsan, very subjective yung ating pagpapahalaga. Tama ba? So, yun po yung background ng verse 15. Kaya pinag-isipan po natin dito, binabalasin natin ang katwiran, binabalasin natin yung habang. Bakit pwede naman huwag na lang pairalin yung tinatawag na justice na pwede naman mapag-usapan through mercy? No. Pero ang Diyos naahabag, ang Diyos kumahabag. Tama ba? Ang Diyos naahabag at ang Diyos kumahabag. Meron pa nga siya mga in-implement niya yung no mercy. Alam niya yung no mercy? Patayin lahat! Walang sumusunod, patayin lahat! Meron talaga siyang ganung batas. Para to protect yung kanyang bayan na huwag ma-influensya ng kasalanan. Meron ganun eh. Pero, babalik pa rin tayo, ang habag. Tinitingnan para proteksyonan ang mga taong kinahabagan ng Panginoon. Amen? Kaya ako nagpapahira ng katarungan to protect yung tinatawag na innocent people. Tingnan niyo katabi niyo, innocent ba yan? Kasi pag napipidyo sa akin yung inosente, yung galing ka sa bundok, pagpunta mo ng syudad, nakita mo, yung mga matataas pala dito na, yung mataas na mga puno sa bundok, pagtingin mo sa syudad, iba na, building na, wala nang matataas na puno. Kaya, pagdating niya sa syudad, na siya. So, inosente ang dating. So, hindi alam, ibig sabihin, nalagay sa magkaibang sitwasyon. So, pag ikaw naman, taga-syudad, napunta ka doon sa bundok,
Inosente ka rin doon. Hindi mo alam ang sistema ng pamumuhay doon. So, magkaibang mundo. Pero, ano po yung pinupuntos ko, mga kapatid? Ang pinupuntos po natin, mas pataasin natin ang antas ng haba to reach out people. Amen? Sabihin niyo po, pataasin natin. Sabay-sabay, pataasin natin. Pataasin natin Ang habag ang hawaan to reach out people. to reach out people. Kailangan meron ba yung plaka? Para tayo nag-uwil ka. Yung, tingin ko, kailangan ganun kaporsigido ang ating galaw. Yung pangarap natin, ako po nag-pray, pangarap natin na sa susunod, bago tayo dumating ng 50 years, meron isang panibagong local church na ma-establish. Kayo ba nangangarap ng gano'n? O kontento na tayo every Sunday, upo tayo, makikinig ng preaching at pinagagalitan ni Pastor. Hindi po ako nagagalit. Dapat na sabay-sabay tayong nangangarap. Yung pangarap natin, based on our category, based on our spiritual gift, based on our influence, makakapagputap tayo ng bagong local church. Kasama niyan sa ngayon, nasa prayer time tayo, looking sa mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Tanong, meron po ba tayong ganyang pangarap? O wala na sa puso natin yung ganyang pagtingin? Meron po ba tayong pangarap na pagdating natin ng 50 years, pagdating natin ng 50 years, makakapagputap tayo ng bagong local church. Local family ng church. Amen po ba? Amen. May assignment po tayo dyan dahil nag-oo kayo. Kanya-kanya tayong prayer, kanya-kanya tayong pag-abot sa mga kaibigan, kanya-kanya tayong mag-pray, baka meron ini-open isang pamilya, tapos mag-start ng OBS. Ang principle natin, pray, give, share. So, find out the person of peace. So, sama-sama po tayo maghanap ng person of peace. By then, baka dumating pagdating natin ng 50 years, meron ng isang bagong batang iglesia. Sa pinakatawag natin dyan ay tayo yung mother church, sila man yung anak na iglesia. So, ito po ay pangarap natin. Ito rin po ang nagsasabi sa ating vision. Ito rin po ay sinasabi ng talata ng Biblia na dapat go and make disciples. Pero hindi po hindi dapat ma-develop. Tinatawag na mercy. Tamang pagtingin sa kapwa at tamang pagtingin sa ating sarili. So, meron po tayong mga ground para maabot yan. Family mo, meron bang mga pamilya na hindi pa sila Kristiyano? Magsimula ka na mag-pray sa kanila. Meron ka bang mga kaibigan na close sa iyo? Baka pwede ka magsalita sa kanila? Magsimula ka na mag-pray sa kanila. Meron ka bang mga kasama sa trabaho at sila ay nangangailangan ng i-reach out? Magsimula ka na mag-pray sa kanila. Baka ikaw yung inilalapit ng Lord sa kanila dahil ikaw ay may boses na pwede nilang pakinggan. Mga kapatid, ayoko na po yung sitwasyon na parang didiktahan natin ang ating iglesia sa galawan ng paghayo. Dapat po ito ay estilo na ng ating buhay because of mercy na itinanim ng Diyos sa ating puso. Amen? Pwede bang palakpakan ng Lord? So po yun yung context. So ngayon po, titingnan natin things to do in applying mercy. Meron po tayo dito 4. Okay? Number 1, sabay-sabay po. 1, 2, ready, go. Mercy should apply of love and harmony. So, yung unang bagay sa paglalapat po ng mercy by the principle of loving one another. Number 2 po. 1, 2, ready, go. No partiality, for it is no sin. So, huwag na po natin pairalin yung partiality o favoritism. So, maaaring may favorite kayo, yun ang ibigkasin. So, maglapat po tayo ng tamang pagtingin. Okay? Yung ating mga upuan, meron niyang mga paboritong tao eh.
Halimbawa po, yung likod na yun. May paboritong tao yun. Yung sulok na yun. May mga paboritong tao yun. Pero itong mga bakanting lote ito, bakanting upuan na to, baka pwede rin may mag-angking. Maging paboritong upuan din ito. So mas madalas po, ang paborito natin upuan sa likuran. Tama po ba? Para lang mapuno yung harapan, kailangan may magsasabi, o pumunta po tayo sa harapan para yung sa hulihan ay late sila. Yun ang ma-identify natin late. Minsan hindi po talaga naiwasan yung meron tayong mga favorite. Ano po ba? Tama ba? Hindi naiwasan. Pero paano natin iwasan? Kasi sabi daw, kapag pumasok daw po sa tinatawag ng favoritism, pumapasok sa kasalanan. Hindi na daw yung paglalapat. Tama ba yung sinasabi ko? Nakuha niyo ba yung pinuputos ko? Mga kapatid? Kapag nagpakita ka ng partiality, speak and act with no bias of the royal law. Pag nagsalita ka, gumawa ka, naging balansin ka sa tinatawag ng prinsipyo ng royal law. Show mercy in principle of love. Ito po yung emphasis natin. Show mercy in the principle of love. So alam ko po, pag pinag-usapan ng love, nasa pampapuri po tayo ng tinatawag na February, love months, love event. So meron tayong tinatawag na yung second, February 17, meron tayong love notes. So meron tayong mga kabataan na dahil kasama natin sila sa love. Sino ba yung mati ng love notes? Love notes, sasakabay. Yung mati ng love notes noong February 17. Ayan, yung mga kabataan natin na yan. No? Naramdaman nila yung notes ng Lord na sinend out through Jesus Christ, and that love na pinakita ni Jesus, ni-reach out tayo. So, ang tema nila, love notes. Ito po yung principle na gusto kong puntusan sa ating pong dinidiscuss. Show mercy by the principle of love. So, meron po tayong tinatawag na bibigyang pansin sa sa showing mercy. Yan. Number 1 po, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, ready, go. Ano? Madali, mahirap. Living out the impartial love. Sabi natin, Roslyn, mahirap. Pero dapat iba. Yung by principle, dapat. Kahit galit ka mga kapatid, huwag mo pa ilalim ang galit. Kahit naiinis ka kapatid, huwag mo pa ilalim ang inis. Parang tinitingnan mo ay parang yung kanyang pamamaraan ng katwiran, laging binabasag yung iyong sariling pangatwiran. Kailangan pa rin natin no partiality. Number 2 po. 1, 2, ready, go. Offer kindness without discrimination. Kung magbibigay ka ng tulong, ganap na pagtulong sa iba, dapat wala tinatawag na discrimination. Alam niyo po sa Bible, meron talagang distinction ng pagdi-discriminate. Balik ng kwento ko. Meron pong isang babae na minsan po ay nagpapahinga si Jesus sa isang malapit sa balon. Tapos sabi niya, pwede bang bigyan mo ko ng tubig? Sumagot yung babae, ang tawag sa babae ito, baka yung Samaritana. Sabi niya, Hudyo kayo, siguro din kayo, sa akin kayo nangihingi ng tubig? Meron siyang ganong response. Nabasa niya sa John chapter 4. Bakit gano'n ang kanyang response? Kasi may discrimination yung mga Hudyo pagdating sa tinatawag na Samaritano. Kasi yung mga Samaritano, yun po yung tawag na mistiso. Kalahati Hudyo, kalahati Hentil. So parang ako, mistiso. Pero iba ang paningin natin
tinatawag na mistiso, di ba? Yung mistiso, halimbawa, Italiano. Anak ng Ita at anak ng Ilocano, Italiano. So, mix ng dalawang lahi. Yung po yung tinatawag ng Samaritano. Pero during that time, ng panahon ni Jesus, meron pong discrimination. Tapos, alam niyo po, yung panahon na yan, binigyan ng pansin ni Jesus yung babaeng Samaritano kahit meron tinatawag na cultural issue. Merong practice ng discrimination. In that way, na humingi si Jesus ng tulong sa Samaritano, ibig sabihin, inalis niya ang diskriminasyon. Best example, tinatawag natin dito na open kindness without discrimination. Pag sinundan niyo po yung kasaysayan ng chapter 4 ng John, yung babae na yun, na ang hirap lang tingnan. Ano bang case niya? Meron siyang 4 na asawa, pero hindi niya asawa. Yung kwento, di ba? Meron siya pa na kasama sa buhay, 4, pero hindi niya asawa. At yung kasalukuyang kasama niya, hindi niya rin asawa. Anong tawag doon? So may case talaga ng immorality. Tama ba? Yung case niya. Pero yung diskriminasyon, inalis ni Jesus. Naunawaan niya ang habag ng Diyos. At pag sinundan mo rin yung kasaysayan, ginamit siya para magpatotoo sa iba't ibang mga bayan. At inihayag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Because of mercy, inalis ang diskriminasyon. Yun po ang dapat po ng tinatawag na loving one another. Hindi po self-centered. Hindi po self-service. Gumagawa ng batas para makinabang ako. Gumagawa ng batas para proteksyonan ang mayayaman. Gumagawa ng batas proteksyonan ang aking kalalagayan dahil meron akong tinatawag na negosyo. Mahirap yung gano'n. Hindi gumagawa ng batas para sa pakinabang ng taong bayan. Minsan pag tinignan mo yan, gumagawa ng batas, pero ang batas ay may utas. Tama-tama ka dyan. Pero ito po, kaya ginawa ang batas para maging maayos ang isang komunidad o ang isang bansa. Kaya may batas. Pero pag inalis mo ang batas, ang magiging mangyari po dyan, anarchy. Magkakaroon po ng kaguluhan, walang susundin panuntunan. Kaya po may batas. Pero ang nagiging issue lang po natin ngayon, ang batas minsan para lamang sa mayaman at hindi para sa mahirap. Hindi po yan pagsunod sa principle ng royal law, loving one another. Pero mga minamahal, kaya ang aking pangarap sa young generation, palawagan ko, magpakahusay kayo. Magpagaling kayo. Maging mahusay kayo Sunday, kayo yung mga magiging leader ng ating bayan, ng mga lugar na masasakot natin sa government, sa institution ng education, sa medical, sa architecture, sa engineering, lahat ng process sa ating society, ang dapat tumatayo yung mga taong may katwiran ayon sa katwiran na sumusunod sa royal law. In loving one another, to reach out people, dapat lumakad tayo sa principle law ng loving one another. Mga minamahal, panawagan ko ito. Ito po ang instruction ng Panginoon para tayong lahat gamitin. Wala tayong tinitingnan mababang uri o mataas na antas ng pagkatao. May pinag-aralan o walang pinag-aralan, dapat i-reach out ng Ebanghelyo ni Jesus. Hindi ka man nakaabot na mataas na pinag-aralan o mababa man lang yung pinag-aralan, dapat nag-reach out para kay Kristo. Tama po ba? Wala akong mababang uri Kristiyano. Hindi po tayo perfecto. Pero because of mercy of God, pinahalagahan tayo ng Panginoon, pahalagan din natin ang kapwa na kung saan si Jesus ay namatay. Tingnan niyo po yung katabi mo.
Sa tingin mo ba yan, iniligtas na ng Panginoon? Sa abad niya? Pakikalapit mo na. Sabi mo, iniligtas ka na ng Panginoon. Clarification ko yan. Baka nalilip mo na namin iniligtas na tayo ng Panginoon. So yun po yung isang bagay na nakikita ko namin yan, no? Open kindness without discrimination. Number 3 po, pakibasa. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, ready, read. God is mercy with words and actions. So dapat yung action natin, yung words natin hindi nag-aaway. Yung salita mo totoo, yung ginagawa mo tama. Hindi ba tama yung salita, mali yung ginagawa. Hindi ba naman, tama yung ginagawa, mali yung sinasabi. Dapat hindi yan nag-aaway. That's what we call integrity. Yung sinasabi mo tama, yung ginagawa mo tama. Pero minsan may struggle tayo sa sarili. Tama ba? Yung struggle na gusto mong maging mabait, pero di mo magawa. Lahat ng pag nakikita mo yung tao, kinaiinisan mo. Humukulong talaga eh. Pero, babalik lang po tayo sa prinsipyo ni Jesus. Hayaan natin ng Diyos ang kumilos sa buhay natin. Naniniwala po ako, gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Tama? Gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Amen. Okay. So, ang ibig sabihin, kung meron tayong struggle within sa sarili natin, yung principle number 3, bounding messages with words and action, ibig sabihin, pwede natin yung magawa. Ang tawag po natin sa exact word, integrity. Patasin po natin ang ating integridad. Kasi po naniniwala ko, ang tao ngayon naghahanap ng mga taong matuwid na sumusundod sa kalooban ng Diyos. At ang aking palingin ng mga Kristiyano, mataas ang antas na ibinigay sa atin ng integrity because of the mercy of God. Amen? Pwede ba palakpakan ng Lord? Ito po maganda yung last part ng word natin na love. Sabay-sabay po yung last word. Last statement. 1, 2, ready, go. Engage oneself to reach people by the principle of loving our neighbor. The word principle is engage. Ano yung engage? Isali mo yung sarili mo. Gumawa ka, kumilos ka, hindi ka itsapera, hindi ka saling pusa. Pagdating sa pag-reach out ng people, hindi na namin tatanggapin yung kapiliran na, Pastor, matanda na po ako. Pastor, wala po akong kakayanan. Pastor, hindi ko alam. Pag ganyan po ang ating kapiliran, mga kapatid, ayaw mong i-absorb yung instruction ng Panginoon. Ayaw mong sundin ang instruction ng Panginoon. Maganda po lahat tayo sumusunod sa instruction. Engage. Ibig sabihin, sumali po tayo. Huwag na natin sabihin na matanda na po tayo. Huwag natin sabihin wala tayong kakayanan. Hindi natin pipilitin yung konti ang magagawa. Kung konti lang, basta nag-engage. Hindi natin pipilitin yung konti lang ang alam. Sumali ka, konti lang hindi yung alam mo. Hindi pipilitin marami kang gawin. Kung wala kang alam, anong solusyon? Meron pa yung suggestion, di mo wala kang alam gawin. Anong gagawin? Pwede naman mag-aaral eh. Pwede naman matuto. Pwede naman magsikap. Sa akin po ang sinasabi ko, baguhin natin ang takbo ng isip. Huwag mong sabihin wala kang magagawa. With the principle of loving one another, this is a great principle na iniutos ng Panginoon. To reach out people, lumakad tayo sa katwiran na ito. Isali natin ang ating mga sarili. To reach people in Christ. Sabi niyo po sa katabi mo, tingnan mo muna, sali ka na. Every Wednesday po, nagpe-pray po tayo. Nakakatuwa po yung aking team, yung prayer team. Nagpe-pray. Pag last part po ng prayer time, meron po mga names doon, request by yung students, yung mga kaibigan nila, nakapangalan po doon, yung mga pangalan. Nagpe-pray sila. Hindi pa nila nga namimik iba doon eh.
Pero paano sila na-meet? Ay, ito po kaibigan nito, ito po ay kamag-anak nito, ito po ay dumalo sa ganitong gawain. Nagpa-pray po talaga. Masaya po na nananalangin sa mga tao na mahalaga sa atin. Pero kung hindi tayo kikilos, kahit na naririnig natin paulit-ulit, reaching out people for Christ! Reaching out people for Christ! Reaching out people for Christ! Still wala tayong ginagawa para na tayong bigay. Hindi ganyan ang galawang Kristiyano. Nananawagan ng Panginoon sa iglesia ito, nananawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin to reach out people. Kasi malapit na ang tinatawag na paghuhukom because of signs na makikita natin. Malapit na po ang tinatawag na judgment, pero still parang tayo bingi. Mga kapatid, ang mga opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon, gamitin po natin. Gamitin po natin. Hindi mahaba buhay natin. Hindi mahaba ang mga opportunity na binibigay sa atin. Kung meron tayong pagkakataon, nilalapit sa iyo ng Panginoon, meron po dyan. Sa relationship. Pakibasa nga po yung relationship. 1, 2, ready, go. Jesus stayed connected with the people God gave him. We need to stay connected with the people God has given us. Keep relationship in harmony. Keep relationship in harmony. Diba? Ibig sabihin, pinahalagaan natin yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Kanya-kanya kasi tayo mga influence eh. So yung mga influence natin na yan, gumalaw po tayo. Kasi doon tayo gagamitin ng Panginoon. So, in Matthew chapter 9 verse 13, tignan niyo po yung emphasis ni Jesus sa kanyang instruction. Matthew chapter 9 verse 13, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, ready, go. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous but the sinners. Dito po, meron uling, pag binalikan niyo po yung context niya, meron uling diskriminasyon. May nagpo-question kay Jesus, bakit siya lumalapit sa mga makasalanan? Pero sabi niya, naparito ako, hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Pinahalagahan ng Panginoong Jesus yung mercy, hindi yung sakripisyo. Yung sakripisyo ginawa ni Jesus. Ang dapat na lamang po natin gawin, ilapat yung mercy. Amen? Minsan po kasi iba ang pagtingin ng mga kabataan kay mercy. One time, isang kabataan, Lord, pakita mo po sa akin kung sino yung aking magiging partner sa buhay. Nag-open ang Bible. Have mercy for you. Si mercy! So pero dito po, ang emphasis ni Jesus, sabi niya, I desire mercy, not sacrifice. May kwento yan sa Old Testament, hindi na lang kung babalikan. Pero, ang emphasis talaga ng pinag-usapan natin, to reach out people, establish mo natin yung principle of mercy based on the instruction of the Lord Jesus Christ. So finally po, meron pa rin po tayong tip na hindi kinakalimutan sa ating pong hindi naman ito exam. Kasi ito po ay mga simple tip. Okay? Kung meron tayong love kanina, meron naman tayo ng show. Show the tip. Okay. Number 1, basahin natin sa isabay. 1, 2, ready, go. See people as God sees them. Tingnan natin ang mga tao kung paano sila tinitingnan ng Panginoon. Number 2, Honor